Paalam sa'yo, kaibigan. Boss, ayan yung sakyan ko. Ninyo, kita nyo yung papel na yan. Mga boss, wala na akong sasakyan. Mga boss, kamusta kayo? Medyo malungkot ako ngayong araw na to. Kasi ilang araw ko nang naobserbahan yung sasakyan ko. Yung kotse ko yung kapapais lang. Tapos sa ilang araw kong ginagamit, lumabas yung sira niya na wala nang batak. Kumbaga hindi tumataas yung speed niya. At nagkaroon na rin siya ng malaking sira. Mamaya kukwento ko sa inyo. Hindi namin alam kung mapapaandar namin ngayon. Kasi nandun siya sa shop eh. So sama kayo sa akin mga boss. Boss, ayan yung sakyan ko. Ninyo, kita nyo yung papel na yan. Ibig sabihin, andito ako sa shop. Ayan o. Ay buhay. Yung parts dito mga boss, aabuti ng 1,700 Canadian dollars. Sana umandar siya para madala natin sa bahay. Nandiyan yung kasama ko mga boss eh. Teka lang, malamig dito sa loob. Balikan ko ito maya maya. Pasakay muna ako dito. Kasi mani yung loob eh. Malamig. Mga boss, iuwi na natin ito sa sasakyan. Kamusta mga boss? Andito na tayo sa bahay. Mga boss, wala na akong sasakyan. Wala na akong service. 7 years din kami nagsama nito. Itong aking kotse na to. Ilang beses ko na ito napagawa. Kung na kasi bibigay sa vlog ko, napapanood nyo naman, di ba? Second hand na rin to nakuha ni Mrs. Tumagal din sa kanya to ng ilang taon bago napunta sa akin. Maalaga naman ako sa sasakyan. Nakita nyo naman, di ba? Konting sira lang, pinapaayos ko kaagad. Pero, sa pagkakataon na to mga boss, malaki na yung kailangan na pera.
Napag-usapan namin ni Mrs. na hindi na namin siya ipapagawa. Alam niyo, mabait pa tong mekaniko na to itong shop na to. Papasalamat ako sa kanila dahil dahil hindi ganun sila kataas magpresyo. Kasi nung unang pinagawa ko sa kanila to, yung sabi ko sa inyo, naka-discount pa ako ng almost 200. Ngayon, alam niyo ba, puro parts lang to. At ang sabi nila sa akin, libre na ang labor. Siguro dahil Pilipino ako, alam nila na nandito tayo para magtrabaho, kumita. Alam nila na mahalaga sa atin ang pera. Ganun talaga mga boss. At ang sabi din sa akin ng mga ilan nating kababayan, kung 1,700 din naman yung babayaran mo, may mga nakukuha ditong second hand. At totoo naman, marami tayong mga kababayan dito na nakabili sila ng second hand na kotse, 1,700, 1,600, 1,500. Nadadrive pa nila ng malayo. Kaya nag-decide kami mag-asawa na hindi na lang ipagawa. Dito na lang to sa aming garahe mga boss. Trabaho bahay lang to mga boss. IGA, bahay, 7-Eleven, bahay. Ngayon, Presso Mart, bahay. Hindi ko to nilalayo ng taon mga boss. Dito lang to. Kaya ang sabi ko nga sa inyo, maingat ako sa sasakyan. Halos hindi to ginagamit kung saan-saan. Pero, ganun talaga nangyayari. Ito, nangyayari na. Malungkot ako dahil, siyempre, ito yung number 1 pangangailangan dito sa Canada, yung sasakyan. Meron pa naman kami sasakyan. Yung isa ginagamit ng anak ko, syempre, kailangan niya yun. At etong SUV ni Mrs., kailangan din niya yan sa part-time niya. At sabi niya, ihatid-hatid na lang kita. Kaya mag-iipon muna kami mga boss. Kung sakasakali na may pagkakataon ulit na makaipon, bibili ulit kami ng second hand na lang ulit. Pero yung presyong halos kaya namin, sa ngayon medyo hindi muna kami kukuha, hindi kaya. Tara mga boss, pasok na tayo sa loob. Nalalambot ako. Siyempre parang sakit sa loob ko. Pero ay kikip pa rin namin to. Meron sa amin tong sentimental value. Ito yung unang sasakyan ni Mrs. Paalam sa'yo, kaibigan. Tagal mga boss. 7 taon. Tapos ilang taon kay Mrs. Parang 4 o 5. Talagang bumigay na siya. Hanggang doon na lang. Ang dami niyang naging sira dati. Pinaayos ko ng pinaayos. Pero itong huli, talagang hindi na kaya. Mas marami pang dapat unahin, priority. At isasakyan pa naman si Mrs. na pwede niya akong hihatid. Pasensya na kayo mga boss kung hindi namin kaya na ipaayos pa ulit yung ating sasakyan.
Hindi ako nagpapaawa sa inyo, nagsasabi lang ako sa inyo kung ano yung totoo na realidad ng buhay dito sa Canada. Napakahalaga ng pera para sa ating mga dayuhan dito sa ibang bansa.